okay, alright pa rin. Alright. Nahinto ulit yung ating pagpipintura doon sa ating isang unit dahil dyan na naman yung ulan, no? Napakalakas ng ulan. Nagkataon din naman na yung isang truck namin ay medyo may problema yata sa makina. So ito ako ngayon nasa biyahe, papunta ako dun sa bahay namin sa Binangunan para kunin naman yung isang truck. At habang inaayos ang unit ay yun muna isang truck na nandun ang kailangang gamitin. Buti na lang at naging handa ng mga nakaraang panahon. Nakapag-invest tayo ng mga unit ng truck ang deliver. May pangyayaring ganito, meron tayong opsyon para magpatuloy sa ating operation. Alright. Wow. Ito nga pala, share ko lang dun sa mga nag-uumpisa sa negosyo ng LPG. Kung kayo ay may pangarap na lumaki ang inyong LPG business, siguraduhin nyo lang na na compliant kayo dun sa mga pulisiya ng Department of Energy sa ngayon dahil yung batas na umiiral ngayon na LPG Law 11592 ay tuloy-tuloy na in-implement ng Department of Energy. At yung iba naman na hindi naniniwala dyan, bahala sila sa buhay nila. Basta ako, kung ano yung sinasabi ng batas, dun ako. Kasi ang pananaw ko is long term solusyon dun sa negosyo. Kung sila ay pang short term, wala tayong magagawa dun, di ba? Kung ikaw ay may plano din talaga na lumaki yung negosyo mo, dapat sikapin mo makapag-invest ka rin ng mga service na truck para sa iyong operation. Kasi kung ang unit mo halimbawa isa lang, ikaw talaga yung sumasadya sa planta, medyo mahirap yun pag nagka-problema yung unit mo nag-iisa. Pero kung ang unit mo ay mga dalawa, tatlo, okay yun. Pero kung nakadepende ka lang sa mga delivery ng supplier mo, medyo hassle sa operation yun mga tol, dahil kapag sinabi ng supplier mo na nasiraan yung truck namin, naubusan yung stock namin, wala pang supply, so nakadepende ka lang din sa kanila. Pero kung may sarili kang truck, ang planta naman bihirang maubusan ng laman yan. So mas magandang gawin talaga makapag-invest ka ng sarili mong truck. Alright. Pero kung wala ka pa naman talagang sapat na kakayanan makabili ng unit, pwede naman yung deliver. Ang gagawin mo lang, mag-invest ka naman ng malaking warehouse, at mag-invest ka na ng maraming cylinders para hindi ka nagagahol do sa deliveries. Kasi kung marami mong LPG cylinders, lagyan mo ng lahat ng laman yon, bago pa man mangyari na sabihin ng supplier mo na nasiraan yung truck namin, wala pa kaming stock na dumating, mga ganyan scenario, marami kang stock. Alright, yan lang mga tol. Ito na yung truck na kukunin ko. Dito lang ito naka standby pagka yung isa ang ginagamit.
itong isang ito, itong ating service na to, ang iiwan naman dito. Paandarin muna natin mga tol. Kailangan ay painit muna ng makina nito kasi tagal itong naka standby dito ay para ika nga ay may puwersa. Alright. Oh, ayan, pumasok na susi. So, paandarin muna natin, painitin muna natin bago natin patakbuhin. Alright. One click. Siguro mga ang dumi na oh. Mga isang buwan siguro itong naka-stock dito. Kaya painitin muna natin. Dahil wala nakatira dito sa bahay na to. Pero malapit na pumasok yung damo sa loob oh. No. Dahil wala pa nakatira dito mga tol, ang plano ko nga dito ay gagawin ko muna ang botiga ng bigas. Alright, marami-raming bigas ang may lalagay dito. Kumpleto na ito mga tol. Tubig na rin ito mga tol. Ay kuryente na rin ito. Nakababa lang dun sa pinakang sa poste. Doon sa isang bahay namin, doon sa baba, wala din nakatira doon mga tol. Kaya ang plano kong gawin doon ay gawin ko din bodega ng bigas. Alright. Ito yung siya sa taas. 3 kwarto ito mga tol. Ito yung isang kwarto. Ito yung isang kwarto. Tapos ito yung isa. Alright. Wala nakatira dito kaya ito. So, let's go. Ayun, at pwede na sigurong parang kadahin natin yun kasi kailangan na natin ng rescue doon sa isang unit.
Alright. Ang gagawin ko, ilalabas ko muna itong isa. Tapos papasok ko naman yung service. Alright.